Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! So, ayun na nga. So, alam nyo, bigla ko naalala yung speech ko sa Daig nung March 23, nung pumunta ako doon. Sinabi ko doon sa stage na mahal po pala ang makikipaglaban ng tama. Actually, na-interview ako ng isang media doon. Nakalimutan ko na kung which media agency. But ganun pa man, mahal talaga, Attorney Glenn, yung makipaglaban ng tama. Pero sa kabila ng mga, threats sa atin, now, John Lee, hindi tayo susuko. Hindi natin titigilan. Yes, of course. Kasi yan yung purpose nila ng mga kalaban ng bayan, na sindakin tayo, matakot tayo, tapos manahimik tayo para panalo sila. But in our case, no, hindi kayo mananalo. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-uusap, Attorney Glenn, dahil alam ko may na-discover na naman tayo na bago. Ito mabigat to, Ate Claire. Yes. Oh, mabigat to. Dito muna tayo sa yung pinag-usapan natin ng araw ng eleksyon. Kung natandaan ninyo mga kababayan, and this is really, kumbaga, sabihin na natin breaking news ito. Breaking news ito kasi na-discover ko lang to nung nag-conference kami ni Ate Claire, si John Lee at ako kanina. Meron akong hawak dito na print out. Ate Claire, pinadala ko na sa iyo. You can show it in a while. Pakita mo lang muna yan. Sige, go ahead. Pakita mo lang muna anyway, sunod-sunod yan ha. 12 of 15, 13 of 15, and 15 of 15. Sige, i-explain natin yan in a while. Mga kababayan, kung natandaan po ninyo, nung Monday ng halalan, or the following day yata, yun Ate Claire, di ba? Following day. May balita na nadoble daw ang mga boto involving about 5 million votes. Ang nadoble, kaya binawasan na naman nila, di ba? Nagdagdag ng 5 million votes, tapos binawasan na naman ng 5 million votes para daw tumugma. O kasi nga, ang palusot ng COMELEC, nadoble yung election return. Nadoble yung resulta. Ulitin ko, may 5 million na allegedly, di umano nadoble yung election return pag-report ng mga media doon sa transparency server. Ang sabi ng COMELEC, hindi dapat yan kasi may kailangang program. Ayan na naman yung DINTEC na program na yan. May program daw para i-cleanse, para hindi daw magdoble. So, ang ginawa, binawas yung 5 million, di ba si Bongo nabawasan ng 5.2 million. Siya yung pinakamalaking nabawasan. Tapos involving about, ilan ba itong posisyon na yun? Mga 14,000 candidates yata yun, di ba? Yung pinadala mo sa akin, Ate Claire, the next day. Okay. Ang sagot ng COMELEC, mga kababayan ha, tandaan nyo, ang palusot ng lintik na COMELEC na yan, lintik na Garcia na yan, George Garcia na yan, sinungaling yan, sandamukal na sinungaling yung election operator na yan, kailangan daw ng program para i-cleanse ang report, para daw hindi magdoble, kasi nagdoble ang election return. Okay. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo, ang media report sa bayan ng Banayoyo, Ilocos Sur. Kahapon po, pumunta po sa akin si dating Police General Felix Nestor Felix para apelido ni Sir. Dati po siyang Police General. Nag-travel po siya from Ilocos Sur. Alas 3 ng umaga sila umalis doon. Na-meet ko sila kasi nag-meeting din kami kahapon ni Attorney Vic Rodriguez. Maaga kami, alas 8 kami. So actually, gumising ako kahapon alas 3:45 kasi gusto ko pa mag-workout bago mag-meeting. Alas 8 ang meeting. Alas 8 meeting kay Attorney Vic. So, in-schedule ko siya ng 11. So, by 11, nag-excuse na ako, pinuntahan ko siya. So, he traveled all the way from 3 a.m. Dumating siya ng alas 9:30 yata dito sa Manila. And then, pinakita niya ito sa akin. Ulitin ko, ang kandidato sa pagka-mayor dyan ay si dating Police General Nestor Felix. So, maliit lang itong bayan ng Banayoyo. 15 lang, 15 lang ang presinto, Ate Claire, mga kababayan. 15 lang, ha? You can count it with your fingers. Saan ang probinsya yon, Attorney Glenn? Yung Ilocos Sur.
Banayoyo, Ilocosur. Oh, Okay. ito yung patunay, mga kababayan, na sinungaling, sandamukal na sinungaling yung lintik na George Garcia na yan. Lintik ka talaga, George. Ipapakita natin sa kanya. Oh, George, bumaba ka dyan. Andito na ako sa harap mo. Oh, lintik ka. Mandaraya ka talaga. Election operator ka talaga. You live up to your reputation. Oh, ito mga kababayan, sabi ni George, kailangan ng media ng cleansing program to cleanse para hindi magdoble yung election return, yung pag-report. O ito, media ito Galing to sa yung URL is halalanresults.abs/cbn.com/local/ilocosur/bananayo. Banayoyo. Banayoyo. Okay. So, ito sabi ni George, na doble yung election return. Na doble. So, kailangan bawasan uli kasi na doble. Okay. Tingnan po ninyo ang resulta mula sa Banayoyo, Ilocosur. Ate Claire, please show yung may 12 of 15. Dali. Yan ba yan? Yung 12-15. Ayan, okay. Mga kababayan, yung pula, ako yan Ako yan ang nagsulat ng pula na yan. 12 of 15, ibig sabihin, na-transmit na yung 12 precincts, 15 ang lahat na magta-transmit. So, 15 ang presinto, 12 na itong nakapag-transmit. So, makikita ninyo, 12 of 15. Okay. So, pang 12, nakatransmit na yung 12. 3 na lang ang kulang. Makikita nyo, si General Felix yeah. Ang boto niya ay 3,251. Tama ba? Okay, yeah. 3,251. 3,251 as reported by the transparency server na kinunan o basis ng ABS-CBN. Di ba? Okay, transparency server galing yan So, ang boto ni General Felix ay 3,251 for Mayor of Banayoyo. Lamang siya ng 891 votes kay Galanga Alex. Okay, Alex. Okay. Kasi si Alex ay 2,360 lamang. Di ba? Yeah. 8. Tama ba? So, lamang na si General Felix. And remember, maliit na bayan to. Dapat nanalo na siya. Okay, 891 na ang lamang ni General Felix. Tapos, ang boto niya ay 3,251. Next slide, Ate Claire. Nang mag-transmit ang precinct number 13, ayan, 13 of 15, nadagdagan ng isang presinto. Bumagsak ang boto ni General Felix to 2,750. Tama ba? 2,750. Paano 3,000 na yan. O yan, yun na nga. Ayan from 3,000, pagdating dito naging 2,750. Yes, 2,750. Nabawasan siya ng 501. Yan, yung pula. 501. Naka-enclose in parentheses kasi kami sa accounting. Kami sa accounting, pag negative number, i-enclose that in parentheses. So negative yan, 501. Okay. Samantala, si Galanga Alex ay nadagdagan ng 131. Oh my God. So, kung ito na ngayon, George Garcia, lintik ka, i-explain mo to. Kung nadoble ang resulta at kailangan yung bawasan, bakit si General Felix lang ang nabawasan at nadagdagan si Alex? Yeah. Malinaw, so hindi totoo. Hindi totoo ang sinabi ni George Garcia na kailangang bawasan kasi nadagdagan. So assuming nadagdagan si Nestor Felix, binawas ang 501. Bakit si Alex nadagdagan ng 131? So dapat, kung duplication ng election return, pareho silang binawasan. Tama, di ba? Kaya nag-duplicate Sabi ni George, nag-duplicate yung election return. So dapat pareho silang binawasan. In this case, hindi. Malinaw na malinaw yan. Si Nestor Felix binawasan ng 501 votes. Si Alex Galanga dinagdagan ng 131 votes. Kaya nung natapos ang eleksyon, ay by the way mga kababayan, itong precinct number 13, sabi ng kaibigan kong pinakiusapan kong i-analyze at sabi niya may anomaly dyan. Barangay Lintik daw yan. Lintik talaga yung barangay na yan. Barangay, as in lintik talaga? Kaya nagka-lintik. Barangay Lintik. Barangay Lintik daw yan. Lintik talaga.
Meron palang ganyang barangay. Okay. Ito ang final result, mga kababayan. Ate Claire, yung 15 of 15. 15 of 15. Okay, here we go. Okay. Ayan na. Nung nakumpleto na, panalo na si Alex Galianga kasi 3,009 na ang boto niya. Natalo si Mr. Felix kasi nga bumagsak ang kanyang boto. Naging 2,911 na lang. Talo siya ng 98 votes. Oh my God. Ayun. Pala. Brother, Lintik ka, George Garcia. I-explain mo. Paano manalo yan, George Garcia? Yung 15 of 15, 3,009 na si Galanga. Dito sa 12 na pinakita natin kanina, 12 precinct, tama ba, Attorney Glenn? Pang 12 na precinct. 12 of 15 precincts, yes. 3,251 na siya. At ito'y galing sa Mr. Felix, yes. ABS-CBN ito mismo sa sa NAMFREL or sa... No, sa ABS-CBN yan. ABS-CBN yan, I declare. Halalan 2025 results. My God. Oh, ayan, mga kababayan, kitang-kita. Kitang-kita. Oh, napabulaanan ang kasinungalingan ni George Garcia, mga kababayan. Big time. Sabi ni George Garcia, yung 5 million na doble ang pag-report. Na doble yung election return. Bakit dito sa precinct 13 of 15, yung isa na dagdagan, yung isa na bawasan? Oh, dapat, kung nagdoble yan, pareho silang binawasan. Di po ba? Nagdoble eh. Kung nagdoble ang election return, balikan mo, Ate Claire, yung 13 of 15. 13 of 15. Ayan. Yan, oh. Kung pareho silang, kung nadoble ang election return, pareho silang may addition. So, dapat pareho silang babawasan kasi nadoble. And the fact is, ang isa binawasan, ang isa dinagdagan. So, hindi totoo ang sinabi ni George Garcia. Mali. Kasinungalingan. Lintik talaga tong lintik talaga tong election operator na to. Naging chairman pa ng COMELEC. Kaya nga. Anong hakbang na ginawa ni Sir Felix Nestor? Actually, Ate Claire, ano ginawa niya? Ang balak, ang sinabi ko sa kanya, actually, itong ngayon, mga kababayan, na-discover ko lang to habang nagko-compute ako. Hindi ko to nakita kahapon nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanya, mag-file siya ng election protest because that's the only way to go and open the ballots. So, nag-usap kami ng kanyang abogado sa Baguio City kahapon. So, by phone. Pero itong discovery ko na to, na si General Felix ay binawasan, ang kalaban ay dinagdagan, at natandaan ko, yung 5 million na sinabi ni George Garcia, nagdoble ang pag-report ng election return. Kaya, babawasan uli natin, kaltasin natin yung pangalawa kasi nadoble. Kung nadoble, dapat pareho yung dalawang kandidato binawasan. Hindi yung isa lang ang binawasan, dinagdagan pa ang isa. And in fact, Ate Claire, mga kababayan, may kasama itong statement of votes. Pinadala ko to sa aming grupo. Ang grupo namin nga pala, mga kababayan, is United People's Initiative. Kabilang po dyan si General Romeo Poquis, si General Eliseo Rio, andyan si Gas Lagman, si Atty. Mel Magdamo, si Captain Ray Valeroso, si Captain General Dado Valeroso, ako, kami nandyan. Meron kaming resident cyber security expert. So pinadala ko to, pina-analyze ko. At kanina, narinig mo, Ate Claire, sinabi niya, may nahanap ako dyan, may nakita ako dyan statistical anomaly sa bayan ng Banayoyo. So, George, lintik ka talagang operator ka talaga. Election operator ka talaga, George. Tangina mo. So, mandaraya ka talaga, sinungaling ka pa. Well, kitang-kita naman natin ang pandaraya, lalo ka na, 2010, you know. So, ang curious lang ako, kasi alam naman natin na expensive, yung electoral protest. Dito ba sa level ng mayoral, how expensive itong protest? Actually, Ate Claire, hindi ito masyadong expensive. Ang sabi ko nga sa kanya, kasi gusto ni General Felix na dito sa Manila kumuha ng abogado. Sabi ko, it's very expensive kung dito ka kukuha ng abogado sa Manila because malayo masyado. It's 6 hours to 8 hours drive to go there. So, kumuha siya ng abogado sa Baguio City. And then, ito kasi, maliit na bayan lang to. Ang jurisdiction ng election protest is Regional Trial Court. So, wala po silang Regional Trial Court doon sa kanilang sa Banayoyo. Sa kabilang bayan meron. Oo. Okay. Kasi hindi naman lahat ng
hindi naman lahat ng bayan may regional trial court or may ang ibang mga bayan circuit court yan, municipal circuit trial court. Sinirkit sila. Tulad nun sa Amerika, Ate Claire, merong circuit courts dyan sa Amerika. So dito, yung mga maliliit na bayan, sinirkit yan, circuit, kumaga series. So may isang korte dyan. Pero ito regional trial court ang jurisdiction. Wala sa kanila doon sa kabilang bayan. Meron. So malapit lang. Pagkuha ng balota, transport doon, hindi masyadong magastos. So I would not expect a very expensive litigation considering 15 presinto lang to. 15 makina lang to. 15 ballot boxes lang to. So hindi siya masyadong madugo. But the bigger question is, pinabulaanan nito, ng ebidensyang ito, ang palusot ni George Garcia sa 5 million duplicated election returns or 5 million additional votes. Noong araw ng halalan. Attorney Glenchong, sinampal si George Garcia ng ebidensya. Yes. Ay, gusto ko sampalin yung hinayupak na yan. Kumukulo talagang dugo ko dyan sa demonyong yan. Sorry ha. Kumukulo talagang dugo ko dyan. Election operator kasi ito eh. Yun na nga, makikita mo na ang intensyon ni Marcos pag-appoint kay George Garcia, election operator, a known election operator, i-ooperate ang ating election. Yeah. Ayan, kitang-kita. Kita nyo mga kababayan sa kapapasok lang. Imagine mo, talaga. Sa pang 12%, ganyan na yung lamang ni Mr. Felix Nestor. 891. 891. Tapos magdating dyan, bumagsak yung boto niya. Imposible kahit elementary, Attorney Glenchong eh. Kahit na kinder yata, kayang intindihin ito eh. Minus plus, di ba? Ate Claire, Ate Claire, pwedeng makalusot si George, sabi niya bumagsak kasi nga na doble. Eh bakit bumagsak ang kay Nestor Felix? Ang kay Alex Galanga, tumaas. Hindi consistent. Kaya nga. No, hindi consistent. Booking talaga si George Garcia dyan. Booking talaga siya. Kaya dapat talaga siya, dapat talaga. Ipapa-impeach talaga yan dapat. Yes. At saka mga kababayan, hindi tayo pwedeng mag-move on. Habang may hininga si Glenn at Marlica, kayo, hindi tayo mag-move on. Kasi nakita niyo yung overvotes, and now, di ba? Pag-uusapan din natin yung overvotes sa Attorney Glenchong, di ba? Kasi hindi mo pa na-address yun the last time na nag-ano tayo. Ate Claire, actually, okay, settle na tayo dyan mga kababayan, ha? Dito sa Bayoyo, Barangay Bayoyo. Bayan ng Banayoyo. Barangay Lintik. Banayoyo pala, Bayoyo. Bayuhin ko kaya si George. Ay, nako. Bayan ng Banayoyo, ang subject na presinto, ang subject na Barangay Lintik. Lintik talaga si George Garcia Mandaya. Bayuhin natin yung Lintik na yan. Okay, go ahead. Imagine, mga kababayan, ang boto ni General Nestor Felix is 3,251. Pagpasok ng Barangay Lintik, naging 2,750 na lang. Nabawasan ng 501. O granted, nadubli yung ER. Dapat nabawasan din yan si Alex. Hindi nabawasan nadagdagan ng 131 eh. Yeah. So ibig sabihin, hindi totoo ang palusot ni George Garcia. Palusot lang talaga yung daya niya. Tangkino talaga itong lintik na operator na to. Curious lang ako. Ito bang si Galanga Alex under sa picket ng mga ngagva? Gusto ko lang malaman. Hindi ko alam, Ate Claire, kasi ang parte niya is bilig eh. Ang partido niya is bilig. So baka si General Felix is independent. Independent. Okay. Sige, at least na ipakita natin sa ating mga kababayan na hindi totoo ang sinasabi ng COMELEC na walang aberya yung halalan 2025. Ang question dyan, Ate Claire, yung 5 million. 5 million na nadagdag na hindi pala totoo ang panlutsot ng COMELEC. Yun mga kababayan. Now, because of this, sabi ng media, nadagdagan ng 5 million. Sabi ni Garcia, babawasan na din 5 million kasi nadoble. This is evidence na hindi totoo ang sinabi ng COMELEC. Ano gagawin natin? Bibilangin natin ng mano-mano ang mga balota uli. Yun lang ang solusyon dyan. Yan, dito tayo, Ate Claire, sa isa pang pasabog. Actually, nag-live na kami ng United People's Initiative. Ito yung bagong grupo ko and I'm very thankful to God na
binigyan ako ng isang malaking grupo na kasama ko kasi dati tayo lang yun natin. Ikaw sa Amerika, ako dito. Ngayon, This time, meron tayo. kaming United People's Andiyan pa si Initiative. Gandhi ngayon, kasama natin sa ating advocacy. Nice. So tandaan nyo yan mga kababayan, you can go to the page also of United People's Initiative. Nag-a-update po sila doon. Ginorgor nila ako, at least nandyan ang United People's Initiative. Si General Rio, nandyan din, nagpo-post din. Now, sa website ng NAMFREL, lumabas yung total number of overvotes for senator. Ang sabi mo, Ate Claire, 18 million. That's the totality. The totality, yeah. Yeah, the totality. For senators, it's 16 million 801,212. 16.8, yeah. 16 million. Sandali, kinuha ko yung data ko. Yeah, nakita mo na? 16 million 801,000 800 party list. Analytics. Tinitingnan ko sa analytics ng NAMFREL right now. So, it's 16,801,212. Yun yung nandyan sa NAMFREL. yes. Overvotes to. Now, to explain it, mga kababayan, kung natandaan nyo, kung kahit tingnan nyo sa balotan nyo, sa balot template ninyo, vote a maximum of 12 for senators, di ba? Pwede kang bumoto ng anywhere less than 12. Pwede yan, valid yan. Ha? Anywhere less than 12. Basta, hindi lalagpas sa 12 kasi ang 12 ang maximum. So, kung bumoto ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, hanggang 12, valid ang boto ninyo. However, kapag lumagpas ka sa 12, overvoted yan. So wala ni isang kandidato ang bibigyan ng boto mo kasi lumagpas ka. So you get it na, ha? Yeah. 12 ang maximum, ha? 12 ang maximum. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 12 kasi overvoted. So pag overvote na yan, wala nang mabibigyan ng boto mo. To that extent, na disenfranchise ang boto mo dahil lumagpas ka. So yun ang ibig sabihin ng overvote. Okay. Sa senators, ang total overvote is 16,801,212. This represents 30% of the total votes cast at 56 million. Ang ibig bang sabihin ng COMELEC dito sa datos na to? Sa bawat tatlong Pilipino, isa ay tanga para bumoto ng mahigit sa 12 kandidato for senators? Yun ang ibig sabihin ng COMELEC eh. Sa datos na yan eh. 56 million ang valid votes cast. However, 16,801,212 ang overvoted. So, isa sa bawat tatlong Pilipinong botante ay tanga. Yun ang ibig sabihin ng COMELEC eh. Now, if however, tingnan mo yung numero, i-divide ninyo, kumuha ka ng calculator mga kababayan kung hindi kayo believe sa mathematics namin ni Ate Claire. 16,801,212 divided by 12 is exactly 1,400,101. Ibig sabihin, yung total number of overvotes is divisible by 12. Mali yan. Mali yan. Kasi kung divisible by 12, hindi overvote yan. Hindi dapat overvote yan kasi nga 12 is the maximum number of votes for senators. So kung ang total vote is 16,801,212 divided by 12 is exactly 1,400,101, ibig sabihin 1,400,101 ballots yan, valid lahat ng boto na yan. Kasi kung overvote, it should have been divisible by any number of 12 plus a fraction thereof. Gets ninyo? Kasi ang overvote is 13 magsimula. Hindi magsimula ang overvote ng 12. Kasi swak yan. Pasok pa yan. So pag nag-13 ka, overvote na yan. So dapat, the number is divisible by 13, 14, 15, 16, or any fraction thereof above 12. Kasi kung 12 exactly,
Swak lahat yan. Dapat binilang yan ng makina. Now imagine, 16,801,212 votes were not counted. Hala, George, lintik ka talaga. Ipaliwanag mo naman. Ano naman palusot mo, George? Sige. Ano na naman ipapalusot mo? So, at anong gagawin natin, Attorney Glenn, kay ano? Pananagutin talaga yan si George. Pananagutin talaga. Hindi ko pupugutan ng ulo yan ha kasi ayoko mapunta sa impyerno. Pinangaralan ng paya tayo ni John Lee. Sayang yung kamay, sayang yung kamay mo. Figuratively speaking, dapat papanagutin. Dapat makulong niya talaga yung lintik na hayop na yan. Dapat gorgorin yan sa COMELEC. Ulitin ko mga kababayan ha, the total number of votes na nilabel as overvote na hindi binilang ng makina is exactly divisible by 12. Ito pang worst mga kababayan, Ate Claire. Ito total to ha. Pumunta kayo sa website ng COMELEC. Kung ayaw nyong maniwala sa akin. Pumunta kayo sa website ng COMELEC. Drill down to each precinct. Lahat ng presinto, 93,000 plus. All overvotes for senator per precinct are divisible by 12. Hindi lang total. Hindi lang yung total. Bawat presinto, i-drill down nyo. Kasi total to You drill down to each precinct. Kasi pinakita ko yan sa media Nag-press conference kami ng United People's Initiative nung the other day. Sinabi ko sa media, sige kayo pumili. Dito tayo sa Mindanao, sa Luzon. O anong rehiyon? Anong probinsya? Anong munisipyo? Anong barangay? Anong presinto? 6 parameters yan. Pagdating sa senator, 240. Divide by 12, 20. Exactly divisible by 12. So kung divisible by 12, pasok yan sa total number of maximum votes for senators. Any number, if it's divisible by any number above 12, overvote yan. Kasi above 12 na. Above 12 na. Sumobra ka na. So dapat divisible yan by a number of 12 plus a fraction thereof. Kasi 13, 14, 15, 16, yun yung overvote. Any number less than 12, pasok yan sa balota. Hindi dapat overvote itong 16,801,212. Now, ito yun, Ate Claire. Anong palusot ni COMELEC? Unahan na natin to. Unahan natin itong hayop na election operator na to acting as chairman of COMELEC. Unahan na nga natin to. It's either this is a programming error or daya. It's either this is a programming error or daya to. Sasabihin na naman ni George na ano yan, glitch. Glitch na naman. Suntoking data sa mukha. Glitch na naman. Glitch na naman. Puro na lang glitch. Lahat ng may explain, glitch. Ayan mga kababayan. Makinig tayo kasi 2 araw na ang press con namin, walang sagot ang COMELEC sa divisible by 12 na overvotes. Wala. Ayaw nga nilang sagutin tayo, di ba? Kasi even though nagsalita na yung NAMFREL, meron silang statement dyan, no? Na nakita nila yung mga discrepancy nga, yung pagluwa ng makina sa mga balota, yung mga lahat ng mga insidente na nanonotice natin. Nag-heat-stroke na. Nag-heat-stroke na yung pero makina ang niya. COMELEC, yun na. Kabago-bago. Mag-move on na lang tayo. Parang yun ang gusto nila. Kaya nga, hindi tayo pwede mag-move on. That's not acceptable to us. Kasi dadayain na naman, di ba? Ang pagdating ng 2028 and preparation, ito nila. Na kung hindi tayo kikibo, hindi. Mga kababayan, itong 2025 elections, dry run to sa 2028. That's true. Kung palulusunin natin to, ngayon, ito na naman ang gagawin nila sa 2028. Hindi na tayo makakawala sa kanilang, kumbaga, tayo na ang modern slaves of Egypt. Kailangan natin ng Moses para makawala tayo. Kailangan natin ng Diyos. Kung gusto niyo, magiging slave tayo para na tayong mga alipin sa Ehipto. Kung papayagan natin tong mga hinayupak na to. And it's not acceptable to say to move on. Because to move on is to turn your back sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, and let them suffer for their lives.
For whatever misfortune will fall on them because we moved on today. Yan ang tandaan natin mga kababayan. If we moved on today, we turn our backs sa mga anak natin, sa mga apo natin, and damn them for their lives. Kung anong misfortune ang mapapala nila dahil we turn our back on them today. Our backs on them today. Yeah. Kaya nga, kumukulo talaga ang dugo po niyang operator na George Garcia na yan. Kaya tinalaga talaga ni Marcos yan dahil ito ang binalak nilang gawin sa atin. Attorney Glenn, natanong ko ba ito sa'yo? Yes. Hindi ba sa'yo questionable na biglang pumasok itong si Kiko at saka si Bam? I'm not surprised. Why? I'm not surprised. Mga kababayan, uli, siguro tinalaga talaga ako ng Diyos ng 15 years na to. Napunta kay Marcos, napunta sa kung saan para may sagot ako palagi sa mga tanong ninyo. Yeah. Nung sumipa si Bam Aquino as number 2, hindi na ako nagtaka. Una-una, mandaraya si George Garcia. Pangalawa, sabi ko sa inyo, si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto. Di ba? Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Maraming nagtanong sa akin, ba't hindi ka tumakbo? Gusto ko nga sampalin yung bruha na yan, wakwak na yan. Kung siya ang magbibilang ng boto, ako ang unang sasampalin niya. Tatalunin niya ako. Ayokong ganon. So, nung lumabas si Bam Aquino, ang pumasok sa isipan ko, yung isang dinner namin one time sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinalaga talaga ako ng Diyos along this way para may at sagot na talaga ako sa inyo. Ako din, lagi ako may sagot. Din. Yes, ang sabi ni Lisa, bago daw siya na pangasawa ni Bangag. Ni Mr. Bangag, dilawan din siya. Dilawan daw siya. Dilawan naman talaga siya. Dilawan talaga. I mean, this is a voluntary admission, not clear, mga kababayan, spontaneous. Therefore, it's true. Kasi spontaneous niyang sinabi eh. Sabi niya, bago kami nag-meet, dilawan naman talaga ako. So I will not be surprised if i-accommodate niya yung mga dilaw. Yeah. So yun ang sagot ko dyan, Ate Claire. I remember, parang yung nanay niya nagtrabaho yata sa mga Aquinos. Yeah, nagtrabaho. Actually, parang paghihiganti na yung ginagawa ni Lisa Canas eh. Nagtrabaho sa mga Aquino at mayordoma. Yun ang nakarating sa akin. Mayordoma. So, siguro, accommodation na lang din niya. Siguro si Lisa Canas, nakita niya yung bonggang buhay ng mga Aquino nung time na yon, nainggit siya. Nainggit siya kaya ngayon, nagnanakaw ang barwa. Ate Claire, it served as her motivation. Na-motivated siya. Na-motivated siya sa kanyang greed. Yes. So, sa tanong ko sa'yo na hindi ka ba nagulat sa result nito ni Kiko Matching at saka, mga kababayan natin hindi makapaniwala. 'Di ba? Hindi talaga sila maniwala na kayo. Mga boss, maniwala na po kayo kasi sinabi ni Lisa na dilawan siya. So, i-accommodate talaga yung mga dilawan. In fact, ang mga dilawan nanalo din sa House of Representatives kasi gusto niyang tugisin si Inday Sara. Yeah. Yun lang naman yun eh. Ang gusto kasi niya, makontrol ang buong Pilipinas. Na tulad ng pag-aari niya tayo at tayong lahat ay alipin ng bruhang wakwak na yan.